Hello mga ka-legit Dovercats! Isa na namang panibagong updates kung saan Paulo Contis na pahiya nga sa kanyang mga kasinungalingang ikinakalat sa social media. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago nga tayo magpatuloy sa ating mga updates ngayong araw, nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, legit subscribers, and legit Dovercats po natin na lagi nag-aabang at nakaantabay sa mga videos po natin. Maraming salamat for always keep watching and trusting this channel. Thank you so much. At ngayon pag-usapan po natin ito dahil ang isang Paulo Contis ay marami po siyang ikinakalat na mga kasinungalingan at kung ano-ano pa. Kasabay nito kasama niya yung kanila pong attorney na si Abraham Garduche na nagpapakalat din ng mga news na talagang medyo nakakainis lang kasi kumbaga parang 'di ba dapat bilang isang attorney is nagfa-fact check ka sa mga sinasabi ng kliyente mo. But anyways, ito nga itong si Paulo Contis kasi meron po siyang moving pinopromote ngayon. At dahil po doon, meron po siyang kabi-kabilaang mga more shows, may kabi-kabilaan siyang mga interview, ambush interview na nagaganap. At dahil dito, syempre, tinatanong po lagi si Mr. Paulo bilang isa sa mga spokesperson po ng Tape Bulagta sa mga issue po na nakakabit dito sa longest running noontime show na ito. Kung saan tinanong nga itong si Paulo kung ano ang kanyang masasabi o anong prank ang reaksyon niya patungkol sa mga kapuso stars na mas gusto mag-guest sa It Showtime kaysa sa It Bulaga. Diba? So sinagot niya po yung tanong na yun. Sabi niya, syempre alam niyo na para magpaka-safe, diba? Playing safe kasi lagi ito Lagi pong sinasagot niya na kailangan lagi siyang ligtas sa intriga. Sinasabi niya na okay lang daw sa kanila yun. Diba? Umaga parang hindi naman daw niya mapipilit yung mga kapuso stars na mag-guess, ganyan. Pero ang totoo niyan, nasasaktan po sila dahil feeling nila lahat ng mga sparkle artist, lahat ng mga artista po ng GMA, halos iwasan po itong noontime show na ito. At ano lang sila, in denial, ganon. Yun yung pinaka-best sa description na pwede nating maibigay. In denial po ang Tape Incorporated at si Mr. Paulo na talagang lahat po ng mga artist ng GMA kampe sa TVJ kaysa sa kanila at mas mataas ang respeto kaysa dito kay Paulo na sinasabi niyang kumpare niya pa si Joey De Leon pero napakaraming hanash dito po sa show at sinasabi niya pa na may respeto daw siya sa TVJ at nung tumagal na at medyo umaaray na siya sa mga pambabash, doon na nagsimula na sinabi niyang hindi na raw nila babanggitin ang TVJ ever again at hindi na rin nila babanggitin ang Dovercats at hindi na rin nila pag-uusapan ng TVJ dito po sa Tape Bulagta. Diba? Ito yung sinasabi na na nirerespeto niya daw ang TVJ pero sa telebisyon kapag nakaharap siya doon dahil kaharap niya rin yung mga boss niya, biglang nagbabago po yung kanyang yung kanyang mga statement. So dahil dito, ito na nga yung kasinungalingang ikinakalat po nila meron pong isang pinagkakatiwalaan din to Lion Here TV na online news na sinasabi na ang It Bulaga shows daw di umano ay nagna number 1 at ang TV ratings is longer commercial loads. Oh my God, yun sabi nila. Medyo mahaba na raw ang kanilang mga commercials load. Sabi niya, there's intense competition in the noontime slot with E80 leading fronted by original host of It Bulaga. At isa sa mga nagsasabi nito ay si Mr. Paulo Contis. Sabi niya, it's been a half month since Paulo Contis started hosting Revamp It Bulaga and he's thrilled that their show now has a 25-minute commercial load. Ano tayo doon? Nakakatawa, sabi niya. Opening namin yun pagkatapos ng commercial break, diba? Paulo shared during a chat with some members of media. Ito po ay last August 13, 2023 at their took test of the movie Fuchsia Libre.
where he'll be co-starring with John Arcilla. Sabi niya, paupo ka pa lang, last one. Diba ngayon makakapag-banyo na ako, yun. So dahil dito, sabi diyan, na the rating of Noontime Show 8 Bulaga E88 Showtimes are now very close daw. Tapos meron pa silang statement dito po sa dito sa interview na to. Sinabi daw di umano na dun daw sa isang pagkakatiwalaang source na ito daw pong G sa Gedli ni Yorme ay mataas daw po ang rating kesa daw doon sa Sugod Bahay Mga Kapatid ni Mayor Jose Manalo. Nakakatawa lang kasi parang kailangan mo munang gumawa ng mga ganitong eksena para lang panoorin po yung kanila pong programa. Sa ano pa lang po sa social media platform pa lang, makikita na natin ang resulta na talagang mas pinipiling panoorin ng mga Pinoy ang Sugod Bahay Mga Kapatid kesa sa G sa Gedli. May mga pagkakataon pa nga na mas pinapasalamatan ang TVJ, si Bossing, na mga nabubunot nila, yung mga napipili nila kesa sa kanila na sila ang naghahatid ng papremyo. Although slap yun kumbaga sampal yun sa pagmumukha nila dahil nga syempre, 'di ba? Tutuusin, masakit yun dahil yun nga yung isa sa mga talagang nandun ka pero iba yung pinapasalamatan, masakit yun. Pero kailangan nilang tanggapin ang katotohanan na ganun nga talaga ang pwede at possible na mangyari sa kanila hanggang dulo, hanggat hindi nila ibinabalik sa totoong may-ari, 'di ba, ang show. Diba? Ang Noontime Show na yan. Kaya magtiis na lang sila. Kaya ito yung mga kasinungalingan nila na sasampal din sa kanila one day, no? So, medyo nakakainis lang. So, dahil dyan, magre-react tayo sa ilan sa mga komento po ninyo. Sige, mag-react na lang tayo. Sabi ni Miss Bell Cruz, 2785, more commercial and big sponsors to come para marami pa silang matulungan. Araw-araw, ang laki ng mga papremyong inilalabas nila. Ngayon, true naman po. Syempre po, mas maraming commercials, mas marami pong income to come, 'di ba? Syempre, yun po, doon po tayo bumabase kung ilan po ang kikitain ng isang noontime. Kaya talagang tis-tis lang tayo. Sabi ni user Night QUV 4V, Petron si San Miguel also. Meron sila SMC, yung gas na ginagamit ni Raisa May Dizon sa eatery yun. So, malalaki rin pong sponsors po yun kapag po mga gas stations. Kaya naman yun, salamat din po sa inyo pong information. And Mr. or Miss Lipster Fernandez said, kaya gusto nyo po paiboto yan pagka senador si Isko. Marami niloko yan kasi kami dito, hindi kami boboto dyan. Makalakas loob na pasok siya sa survey ng senador. Isko pa lang yan. Sus! Kaya naman pala itong si Isko, nagbabait-baitan sa telebisyon dahil alam niyang magagamit niya yung platform ng telebisyon para manalo sa eleksyon. Ewan ko na lang kung iboboto siya ng mga taga Maynila. Sabi naman po ni Marieta David, pansin ko talaga ang Coke. Bakit walang commercial ng Coke sa E80, TVJ, Dover Cats? Ang tagal nilang kasama ang Coke sa One for All for One sa APT Studio. Ngay sumulot pala. Ayun. Yun po ang katotohanan. Sinulot po yan. Dahil alam nyo na, 'di ba? Marami silang connections. And sabi naman po ni April Cordero, kung dati bumili ba ako kay Isko noong mayor pa siya, sa ginawa niya na wala ng tiwala ako sa kanya. Kaya wag na siyang maghangad ng kumandidato. Matatalo lang siya sa ginawa niyang desisyon na mag-host. True. 'Di ba? Kasi sabi nga parang meron po siyang balak na bumalik sa pagkasenador. Kasi siguro baka loading niya si Tito Sen. Si Tito Sen, 'di ba? Nag-senator siya. Kala niya dahil po doon, dahil sa pagiging host ni Tito Sen inanalo, hindi naman, 'di ba? Syempre matatalino na ngayon ang mga botante at alam na natin, nakita naman natin yung although may mga magaganda siyang ginawa sa Manila, pero ang isa sa mga hindi ko nagustuhan ginawa niya nung ibinenta niya ang Divisoria. Kasi nga 'di ba parang nagalit mong ilan sa mga negosyante. Nagulat na lang tayo.
binenta niya na pala ang Divisoria. So anyway, maraming salamat po sa inyong mga komento. Please mag-comment lang kayo sa comment section natin. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo sa channel na ito. God bless everyone!